Dominant Protector. Credit to the author. 2,761-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi maipalibot ni Terence ang kanyang ulo sa serye ng mga pagkakataong ito, may nakatagong dahilan ba sa likod nito. Naisip niya noong ibinigay niya ang Jade Pendant at ang sining ng Dragon Mastery kay matandang Linford. Walang sinabi ang matandang Linford noon at hiniling lamang sa kanya na linangin ito. May tinatago ba siya? Umiling si Terence, ibinalik ni Terence ang kanyang mga mata kay Jade at sinabi kay Melissa ang kanyang teorya. Melissa, itong Jade Pendant mo ay dapat na isang kayamanan na nagbibigay ng enerhiya sa iyong katawan. Ang kulay ng jade ay kumukupas, marahil dahil ang enerhiya sa loob ay mabilis na nawawala. Ito ay medyo magkatulad, ang enerhiyang bato na nakita namin ni Jelay sa Wolong Hao ay magiging enerhiya din sa hanay ng kabundukan. Sa loob, syempre, hula ko lang ito, kailangan mo pa ring tanungin ang aking matanda tungkol sa mga detalye. Masayang-masaya rin si Melissa, at nakalimutan niya ang lahat ng kahihiyan na naramdaman niya noon. Kung malulutas mo ang problemang ito, maaari kang magpatuloy sa paglinang sa hinaharap. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Totoo yun, ngunit bago ko makontak ang matanda, mas mabuting huwag na lang. Umiling si Terence, na medyo natatakot pa rin. Kung hindi dahil sa sunod-sunod na pagkakataon, wala talagang pag-asa para kay Melissa, at si Terence ay mabubuhay sa sarili at pagkakasala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Shield bro, I think you have a similar jade too. Nakita ni Yasi ang mga hubad na braso ni Terence noon at naalala niyang may jade siya. Oo, meron din ako, pero medyo iba ito sa kay Melissa. Hindi masyadong nagdetalye si Terence, hindi pa niya gustong ibunyag ang sekreto ni Jade. Oh, walang pakialam si Yasi. Habang nagsasalita siya, nagring ang telepono ni Terence. Tiningnan niya ang caller ID at nakita niya matandang Linford iyon. Mabilis siyang pumasok sa kwarto niya at sinagot ang tawag. Matanda, bumalik ka mula sa pag-inom ng tubig. Apurahang tanong ni Terence. Bumalik na ako. Anong problema? Tumawag ka pa sa kainan ni Balowang. May emergency ba? Tanong ng matandang Linford. May apurahang bagay. 18 taon na ang nakalipas, hindi mo ba tinatrato ang isang batang babae? Mabilis na tanong ni Terence. Hindi nakaimik si Old Linford. Nagamot ko na ang maraming maliliit na babae, at ako lang ang doktor sa nayon. Paano ko maaalala ang napakarami? May problema ba? No, I mean, there's a special one. Not only treat her, but you also gave her a jade pendant. Mabilis na nagpaliwanag si Terence. Oh. Napakurap-kurap ang matandang Linford, naalala ang taong tinutukoy ni Terence. Tama. Naalala ko ito. Nakilala ko siya pagbalik ko mula sa pamimites ng mga halamang gamot sa lambak kasama ang isang matandang kaibigan. Paano mo nalaman? Mahabang kwento, mayroon akong kaibigan na tinatawag na Melissa, nakilala ko siya sa tren noong una akong dumating sa Starfield. Sinimulan ni Terence na ipaliwanag kung paano niya nakilala si Melissa at kung ano ang nangyari pagkatapos noon, iyan ang sitwasyon ngayon. Kung alam ko lang na ikaw ang gumamot sa kanya, matagal na sana akong pumunta sa iyo at hindi na ako maghihintay hanggang ngayon. Hindi kaagad tumugon si Old Linford pagkatapos marinig ang mga salita ni Terence, natahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita ang matandang Linford, paano kung sabihin kong wala akong ibang pagpipilian? Wala kang paraan. Natigilan si Terence, sa pag-aakalang mali ang narinig niya. Matanda, ano ang sinabi mo? Hindi ba't ikaw ang nagpagaling sa kanya noon? Ordinaryong gamot lang ang binigay kong gamot sa kanya. Ang reseta ay katulad ng ginawa mo. Mapait na ngumiti si Old Linford na nagsasabi ng totoo. Supplement lang ang gamot. Ang susi ay ang spiritual medicine at ang jade pendant. Hindi ba't binigyan mo rin siya ng spirit herbs at jade pendant? Nag-aalalang tanong ni Terence. Ibinigay ko nga sa iyo, pero hindi sa akin. Sa iba sila. Napabuntong hininga si Old Linford. Tama ang hula mo kanina.
Ang jade pendant na iyon ay talagang trial product. Ito ay ginawa ng parehong tao ng iyong jade pendant. Ngunit ang taong ito, wala na sa planetang ito. Ga! Nanlaki ang mga mata ni Terence, wala na sa planetang ito. Ano ang ibig sabihin noon? Patay na siya. Hindi naman. Mahabang kwento at mahirap ipaliwanag. Hindi mo na kailangan pang malaman ang detalye ngayon. Kailangan mo lang malaman na hindi kayang ibigay ng taong ito ang jade pendant. Kung wala ang jade, sabi ng matandang Linford, sa mga espiritong damo lamang, mabubuhay lamang siya ng 1 taon o higit pa. 1 taon. Paano kung uminom ako ng espiritual na gamot makalipas ang 1 taon? Tanong ni Terence. Huwag na nating pag-usapan kung mahahanap ba natin ang gamot o hindi kahit na gawin natin, ang epekto ay mababawasan ng malaki. Pinag-uusapan ko pa rin ang epekto ng unang pag-inom ko, ngunit ang pangalawang pagkakataon ay dapat na wala pang 1 taon, at ito ay paunti-unting bababa. Sabi ni Old Linford, kaya, hindi ito ang pangunahing solusyon. Kung gayon, ano ang tungkol sa jade pendant? Lubhang nagsisisi si Terence na uwi siya sa ganito dahil naging matako siya. The Jade, wala akong magagawa tungkol dito sa ngayon. Kung hindi mo pilit na naabsorb ang enerhiya dito, sapat na iyon para magamit niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pilit mong hinihigop ang halimuyak mula sa kanyang katawan, dahilan upang patuloy na mapunan ni Jade ang kanyang enerhiya, kaya mabilis na naubos ang Jade. Paliwanag ni Old Linford. Then, what about your friend? May paraan ba siya? Tanong ni Terence. Hindi rin siya, at hindi siya ang lumikha ng Jade. Napaka-espesyal ng katawan ni Melissa, sabi ng matandang Linford. Nakapag-research na ako noon, at mas espesyal pa ang katawan niya kaysa kay Trixie. Ano ang mga resulta ng pananaliksik? Sabi ni Terence, nag-aalala. Pagkatapos noon, binigay ko sa kanya ang jade pendant, at hindi ko na pinagpatuloy ang pag-aaral. Matapat na sabi ni Old Linford. Si Terence ay hindi nakaimik. Wala na ba talagang ibang paraan? Saka pwede ko ba siyang gamitin sa jade pendant ko? Itong jade pendant is a one-time binding. You can't use it. Your other people can't use it, at hindi mo rin siya magagamit. Hindi mo na kailangang isipin iyon, sabi ng matandang Linford. So alam mo na ang tungkol sa jade pendant. Ito ang unang pagkakataon na nalaman ni Terence na ang jade ay 1 beses lang magagapos. Ayokong pag-usapan ito noong bata ka pa. Ngayong matured ka na, nai-reveal ko na. Sabi ni Old Linford. 2,762. Huminto si Old Linford na parang may naalala lang. Oh, tama. Pagkatapos niyang uminom ng spirit medicine, maaari niyang gamitin ang maliliit na chi gathering pills at iba pang pure energy pills para pahabain ang kanyang buhay. Bagamat hindi masyadong mahaba ang oras, ito lang ang naiisip kong paraan. Maliit na chi gathering pill. Napaawang ang bibig ni Terence. Ang pill na ito ay hindi mabibili ng salapi, ngunit hindi nito kayang pahabain ang buhay ng isang tao nang masyadong mahaba. Ito ay isang napakalalim na hukay. Ngunit hindi ito ang tanging paraan. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin, parang kailangan niyang magsumikap sa paggawa ng elixir para kay Jenny mula ngayon. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan kitang pag-aralan ito. Hindi ko naman hahayaang mamatay ang aking apo, hindi ba? Ngumiti si matandang Linford, pinalubag siya. Haha. Tumawa din si Terence. Hindi niya alam kung bakit, pero malaki ang tiwala niya sa matandang Linford. Ito ay isang hindi maipaliwanag na pagtitiwala. Minsan, kapag siya ay may problema, ang mga salita ng matandang Linford ay palaging nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. O tama, ang aking jade pendant balang araw ay mauubusan ng enerhiya. Biglang naalala ni Terence ang kanyang jade, ginamit niya ito para sa pagsasanay araw-araw, at ang moldite na iyon na lumitaw ng wala saan ay pumalit sa chi sa kanyang jade at nakipaglaban sa kanya para dito. Kung ang jade niya ay kapareho ng kay Melissa, hindi ba siya mauubos agad? Nako, ayaw mo. Umiling ang matandang Linford, tinatanggihan ito. Ang kay Melissa ay isang prototype lamang, ngunit ang sa iyo ay isang tapos na produkto, na walang mga kapintasan. Ang enerhiya sa iyong jade ay, sa madaling salita, ito ay walang katapusan. Nakikita ko.
Huwag muna nating pag-usapan ang Jade sa ngayon. Paano natin makukuha ang halamang gamot? Nakahinga ng maluwag si Terence. Gamot sa espiritu. Nag-alinlangan si Old Linford, muling natahimik. Anong meron? Matandang lalaki, mahirap din kayang hanapin ang damong espiritu. Muling sumimangot si Terence. Espiritual na gamot. Talagang mahirap hanapin. Hindi alam ng matandang Linford kung ano ang sasabihin kay Terence, o kung dapat ba. Kung gayon, dapat may paraan para hanapin ito, di ba? Saan mo nakuha ang damong espiritong iyon noon? Tanong ni Terence. Noon. Hindi natuloy si Old Linford, nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Ang elixir ay nagmula sa Snow Valley, ngunit ang master ni Terence ay pumunta sa Snow Valley para kunin ito mismo. Ngunit nagbago ang mga bagay sa paglipas ng panahon pagkatapos ng napakaraming taon, umalis na ang Panginoon ni Terence, at ang matandang Linford ay hindi na gumamit ng parehong paraan tulad noon para kumuha ng damo sa pamamagitan ng puwersa. Hindi siya makaalis sa West Star Village. Kahit na gawin niya iyon, kung wala ang kooperasyon ng master ni Terence, hindi siya magiging kasing intimidate tulad noon. May ilang bagay na hindi pa alam ni Terence. Masyado siyang maagang pinaasa ni Old Linford, at hindi ito maganda para sa kanyang paglaki. Tulad ng sinabi ni Conwen, si Terence ay makakakuha ng mas maraming benepisyo mula sa pagsasanay. Ang paglaki ni Terence ay nagpatunay sa mga salita ni Conwen sa katunayan, ang mga salita ni Conwen ay palaging tumpak. Naisip niya na kakaiba ito nang sabihin niya sa kanya ang tungkol sa karma ng buhay ni Melissa makalipas ang 18 taon. Ngunit sinong mag-aakala na pagkatapos ng 18 taon, si Melissa ay talagang magiging kasintahan ni Terence. Ngunit ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa lambak ay hindi dahil gusto niyang itago ang nangyari noon, kundi dahil naroon si Josephine. Hindi alam ni Old Linford kung paano sasabihin kay Terence. Dapat ba niyang sabihin sa kanya? O hindi niya dapat sabihin sa kanya? Kung sasabihin niya ba sa kanya, tatakbo ba siya sa Josephine doon? Magkakaroon ba ng anumang negatibong kahihinatnan at impluwensya? Matanda, anong meron? Paano kung hindi mo tapusin ang pangungusap mo? Tanong ni Terence, nalilito. Wala lang. Iniisip ko lang yung pangalan ng spirit herb. Matagal na yun nangyari kaya ngayon ko lang naalala. Sabi ni Old Linford. Oh, anong pangalan? Walang pinaghihinalaan si Terence. Ang herb ay tinatawag na orchid mustard herb. Ito ay lumaki sa isang sinaunang sekta, ang Snow Valley. Ito ay napakabihirang at mahalaga. Nagngangalit ang matandang Linford at nagpasyang sabihin kay Terence. Hindi naman niya pwedeng ilihim habang buhay, di ba? Siyempre, hindi alam ng matandang Linford kung ano ang ginawa ni Marthe sa lambak. Kung gagawin niya, hindi niya sasabihin kay Terence ngunit sasabihin niya kay Cheryl. Isang sinaunang sekta, Snow Valley. Huminto si Terence, hindi ba iyon ang sekta ng matandang magkasintahan ni Zhang Liju? Parang may koneksyon talaga ito sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano niya maibabalik ang espiritual na damong ito. Matanda, paano mo nakuha ang iyong mga kamay sa mga damong espiritu? Ginawa ng amo mo. Hindi ko alam. Sabi ni Old Linford. Ganun ba? Tumango si Terence at hindi na masyadong inisip iyon. Dahil makukuha ito ng kanyang amo, hindi naman dapat maging problema sa kanya, di ba? Bukod dito, si Terence ay mayroong sky grade na sandata na ginamit ng tagapagtatag. Kahit na ayaw makipagkalakalan ng sekta, maaari pa rin silang makipagkalakalan sa kanya. Gayunpaman, hindi ba't napakalaking kawalan na ipagpalit ang isang makalangit na sandata para sa isang espiritual na damo? Inisip ni Terence kung dapat ba siyang makakuha ng mas maraming bagay mula sa lambak. Terence, yun lang ang alam ko. Kung gusto mong pumunta sa lambak, mas mabuting pag-usapan mo ito kasama si Cheryl at ang iba pa. Paalala ni Old Linford. Oh, okay. Hindi masyadong inisip ito ni Terence, na isip niya na sinasabi ng matandang Linford na walang magpoprotekta sa kanila kung aalis siya. Pagkatapos ibaba ang tawag, si Terence ay parehong masaya at malungkot. Masaya siya na maantala niya ang kalagayan ni Melissa ng ilang sandali, ngunit nag-aalala siya na si Jade ang pinakahuling solusyon. Ang taong gumawa ng Jade ay wala sa planetang ito. Ano ang nangyayari?
Paano na? May paraan ba? Nakita ni Cheryl si Terence na lumabas sa kanyang silid at mabilis na nagtanong. May paraan ako, pero kailangan kong lumabas at humingi ng gamot. Ayaw ni Terence na mag-alala sila, kaya inilihim niya sa ngayon ang Jade, ang gayuma ng matanda ay katulad ng sa akin. Ang tanging pagkakaiba ay ang espiritual na damo. Kukunin ko ang espiritual na damo sa loob ng ilang araw. Sa ganoong paraan, malulutas ang problema ni Melissa. Oh, Shield bro, babalik ka sa West Star Village? Tanong ni Yasi. Hindi, pupunta ako sa ibang sinaunang sekta. Wala rin akong dala nitong spirit herb. Umiling si Terence, nasabi ko na sa iyo ang tungkol sa sekta na ito, tinatawag itong Snow Valley. Ano? Ang Snow Valley. Parehong napasigaw sina Yasi at Cheryl sa gulat, at dilat din ang mga mata ni Melissa. Pupunta ka sa Snow Valley. Anong mali? Tiningnan ni Terence ang nagulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, ano ang iyong mga ekspresyon? Hindi kaya ang Snow Valley ay isang Dragon's Pool at isang Tiger's Den na hindi natin makapasok? 2,763. Naku, wala lang, medyo delikado lang. Kita mo, hindi naging maganda ang biyahe papunta sa Ice Palace, kaya medyo nag-alala kami. Mabilis na sinubukan ni Yasi na ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi yun problema. Maaaring hindi sapat ang lakas ko para takutin ang mga sinaunang sekta, ngunit kahit papaano ay kwalipikado akong makipag-usap sa kanila. Bukod pa rito, may hawak akong trumpo, ang makalangit na sandata ng tagapagtatag ng lambak ng nyebe. Kailangang ipagpalit nila ito sa akin kahit na ano paman. Si Terence ay hindi nakaramdam ng sobrang pagka-pressure noong lumaki siya, ngunit hindi siya masyadong na-pressure noong lumaki siya. Sa isang kisap mata, at hindi kasing hina niya noon. Nais sabihin ni Cheryl kay Terence na hindi niya kailangang pumunta sa lambak upang makipagkalakalan. Maaari lamang niyang kausapin si Josephine o si Martha at makukuha niya ang espiritual na damo, ngunit hindi niya ito masabi. Hindi niya masabi. Hindi makatotohanang sabihin na ang mga dating spirit herb ni Wang ay mula sa Snow Valley. Sa pagkakakilanlan ni Wang bilang isang normal na mangangalakal, paano siya nakipag-ugnayan sa isang sinaunang sekta? Ngunit mas hindi makatotohanang sabihin na mayroon siyang kaibigan sa lambak. Alam talaga ni Terence kung ano ang kanilang relasyon, at napakabigla para sa isang kaibigan mula sa lambak na lumitaw. At kaya, maging si Cheryl, Yasi, o Melissa, hindi nila alam kung ano ang sasabihin kay Terence. Siyempre, ang pinaka-inaalala nila ay hindi si Terence ang gumamit ng sky-grade na armas para ipagpalit, iyon natatakot sila na masagasaan niya si Josephine. Then, kailan mo balak pumunta? Walang choice si Cheryl kundi magtanong. Dahil walang paraan para pigilan ito. Siyempre, mas mabilis mas mabuti. Kung wala nang iba, aalis ako bukas, sabi ni Terence. Bukas. So soon. Walang dahilan si Cheryl para pigilan siya, kaya tinignan niya si Yasi. Shield bro? Namimiss ka na ni Yasi, pwede ka bang umalis makalipas ang ilang araw? Maraming dahilan si Yasi para manatili si Terence, ngunit wala siyang mahanap na dahilan para gawin iyon ngayon. Tiningnan ni Terence ang dalawang babae na nagtataka, Cheryl, Yasi, anong problema? Hindi ba mas mabuti kung pumunta ako ng mas maaga para gamutin si Melissa? Bakit ako mahuhuli? Ito. Walang choice si Yasi kundi humingi ng tulong kay Melissa. Well, ito ay ganito, Cheryl at Yasi ay ginagawa ito para sa aking kapakanan. Si Melissa ang huling nagsalita, at nagkaroon siya ng oras upang magkaroon ng mas magandang dahilan. Hindi pa ba bumalik si Harry? Hindi pa siya umaalis, at nag-aalala si Yasi na darating siya at naghahanap ng gulo kapag umalis ka. Kaya, ang sinasabi niya ay pupunta ka sa lambak pagkatapos bumalik ni Harry. Oh, nakikita ko. Naisip ito ni Terence, at may katuturan ito. Tumango siya. Alright, then we'll wait a few days. Sabay na nakahinga ng maluwag sina Cheryl at Yasi, na humanga kay Melissa. Gustong sabihin ni Yasi, Melissa sis, napakatalino mo. Gabi pa rin noon ni Terence, at sina Cheryl, Yasi, at Melissa ay umakyat sa itaas para magpahinga.
Si Terence ay hindi makapag-practice sa ngayon, at si Melissa ay hindi rin gustong matulog sa kanya, hindi pa siya opisyal na pumayag na maging kasintahan niya, at magiging awkward para kay Terence na matulog sa kanya. Pagkaakyat sa itaas ay nakahinga ng maluwag ang tatlo, ngunit kasabay nito ay ang pag-aalala. Si Josephine ay nasa lambak, at naisip nila na si Terence ay hindi na muling magkakaroon ng anumang bagay sa lambak. Hindi nila inaasahan na pupunta ulit doon si Terence. Anong gagawin natin? Bakit hindi pa tumatawag si Josephine? Kumunat ang noo ni Cheryl, nag-aalala. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Jacob na tanungin si Josephine kung paano lutisin ang insidente sa Orville noon, ngunit sinabi niya na tatawag si Josephine. Ngunit iyan ay isang magandang bagay kung tatawagan tayo ni Josephine sis nitong 2 araw, maaari nating sabihin sa kanya ang tungkol sa paglalakbay ni Sheldbro sa lambak, at magiging handa siya para dito, sagot ni Yasi. Totoo naman. Sana tawagan niya ako agad. Napabuntong hininga si Cheryl, walang magawa. Kung talagang hindi uobra, ipaubaya na lang natin sa tadhana. I'm really sorry, it's all because of me. Kung hindi makakapunta si Terence sa lambak. Paumanhin ni Melissa. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Hindi ka magiging ganito kung hindi sinipsip ni Terence ang lahat ng iyong lakas. Nag-aalala lang ako na maalala niya si Josephine, sabi ni Cheryl, umiling-iling. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya sapat na lakas upang labanan ang Snow Valley. Pumunta si Trixie sa Ice Palace para iligtas ang kanyang buhay, ngunit pumunta si Josephine sa lambak dahil kay Terence. Dalawang magkaibang bagay ang mga ito, at natatakot ako na si Terence ay magdudulot ng eksena. I don't think so. Kahit na makita ni Josephine si Sheldbro, she won't acknowledge him. So, we don't have to worry too much. Si Yasi ang unang kumalma, Cheryl sis, masyado kaming nag-aalala. Tama si Yasi, medyo nag-aalala kami. Nakahinga ng maluwag si Melissa. Paano kung pumunta si Terence sa lambak? Hindi man lang siya kikilalanin ni Josephine, at ang iba ay walang sasabihin. Totoo iyan. Tumango si Cheryl, at hindi na masyadong inisip ng grupo ang tungkol dito habang naghahanda silang maligo at matulog. Hindi kaagad nagpahinga si Terence pagkatapos niyang bumalik sa kanyang silid, ngunit pumunta sa espasyo ng Jade. Wala siyang tulong ni Melissa, ngunit kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Elder George, nilikha ka ng iba. Hindi maiwasang magtanong ni Terence habang nakatingin kay Kuya George. Ano? Nilikha ng iba? Tanong ni Kuya George. Isa lang akong soul clone, nilikha ng iba. Ibig sabihin, nilikha ka lang nitong mga nakaraang dekada. Noon pa man ay iniisip ni Terence na ang Jade ni Elder George ay mula pa noong sinaunang panahon o mas maaga pa, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ng matandang Linford ngayon, tila hindi ito nangyari. Ang Jade ay parang ginawa nitong mga nakaraang dekada dahil kilala ng taong gumawa nito ang matandang Linford. I'm not sure about that. I've said it before, my memories has sealed. Maday gising lang sila habang damadami ang lakas mo. Kung hindi tumaas ang lakas mo, wala akong magagawa. Sabi ni Elder George. Gaya ng naisip ko. Mapait na ngumiti si Terence, tama, may isa pa. Naging abala ako sa bagay ni Melissa, kaya wala akong oras na tanungin ka. Ang walang laman na elemento sa aking katawan, mula ba ito sa sining ng Dragon Mastery? Oo, tama na. Sumagot si Elder George nang walang pag-aalinlangan. 2,764. Oh, alam mo yung void attribute. Napakurap si Terence. Akala niya ay sasabihin ni Elder George na hindi niya alam, ngunit sinabi niyang oo nang may katiyakan. Alam ko. Kailangan mong gawing tunay ang ilusyon na elemento bago mo makumplito ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Tumango si Elder George. Ano? May ganyang sitwasyon. Bakit hindi mo sinabi kanina? Napakurap si Terence, naalala ang ikalawang yugto ng kanyang sining ng Dragon Mastery. Logically speaking, dapat ay naabot na niya ang buong bilog sa ngayon sa bilis ng kanyang pagsasanay, ngunit hindi pa rin niya ito naabot. Ang akala niya ay dahil hindi pa niya naaabot ang buong bilog, ngunit ito ay dahil sa mga katangian sa kanyang katawan. Hindi mo naman ako tinanong, so anong sasabihin ko?
Ang mukha ni Elder George na, hindi ko sasabihin sa iyo kung hindi mo ako tatanungin, ay ikinagalit ni Terence. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, nag-training siya ng mahigit isang dekada nang hindi nakapasok sa Jade Space, at hindi man lang nagsalita si Elder George para tumulong. Si Terence ay medyo walang magawa, ngunit alam na niya ang personalidad ni Elder George. Akala ko ay makakaabot ako sa Stage 2 top class kung ipagpapatuloy ko ang pagsasanay. Imposible yan. Makakagawa ka ng Jade Pendant sa Stage 2 top class. Ang katawan mo ay puno ng void attributes, kaya walang paraan na maging panday ka. Nananaginip ka ba? Naiinis na sabi ni Elder George. Gustong sigawan ni Terence si Kuya George. Kung hindi dahil sa tulong at paggalang ni Kuya George sa matanda, sinugod na niya si Kuya George at sinigawan siya. Tingnan mo ako, sabik na sabik ako sa mga katangian ko na para akong langaw na walang ulo, nag-iisip ng paraan kung saan-saan. Ngunit may tiyagang nagtanong si Terence, kung gayon, paano ko gagawing tunay na katangian ang virtual na katangian sa aking katawan? Well, kailangan mong malaman ito sa iyong sarili. Wala akong anumang nauugnay na impormasyon sa aking memorya, umiling si Elder George. Ano? Kung hindi ko magawang maging tunay na katangian ang void attribute, hindi ba't hindi na ako makakapatong sa Great Circle ng Stage 2 nanograms aking mental cultivation method? Hindi ba scam iyon? Sabi ni Terence, walang imak. Hindi, saglit mo lang nabuksan ang pintong bato sa ikalawang palapag, at gusto mo nang umaban sa pagtatapos ng ikalawang palapag para buksan ang pintong bato sa ikatlong palapag. Hindi ka ba masyadong naiinip? Alam mo, gaano katagal bago mo nabuksan ang pintong bato mula sa unang palapag hanggang sa ikalawang palapag? Mayroon ding 5 taon na limitasyon sa oras. Ang ikatlong antas ay walang limitasyon sa oras, at nagmamadali ka pa rin. Totoo naman. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Terence hindi pa masyadong matagal mula noong binuksan niya ang pinto sa ikalawang palapag, at talagang nagmamadali na siya. Gayunpaman, ang gawing tunay na mga katangian ng ilusyon ay isang mahirap na bagay, kailangan niyang pumunta at tanggapin ang pamana ng pinagmulang enerhiya ng paisa-isa. Ang tanging lugar na alam ni Terence tungkol sa legacy ay ang Ice Palace. Kailangan pa ba niyang pumunta doon? Hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol sa problemang ito. Minsan, ang mga problema ay madaling malutas. Sabi ni Elder George. Sige, ipagpapatuloy ko ang paglilinang. Tumango si Terence. Kahit anong mangyari, lakas pa rin ang pinakamahalaga. Pinlano ni Terence na gamitin ang ika-8 anyo ng Kung Fu pagkatapos ng nagninangas na 8 trigram palm. Nasa huling yugto na siya ng Earth class, at sa teorya, maaari niyang gamitin ang ika-8 o kahit na ika-9 na anyo ng nagninangas na 8 trigram palm. Nagawa ni Terence na patayin ang Sky Class Early Phase Master sa ika-7 galaw, at sa ika-8 at ika-9 na galaw, kung makakasabay ang kanyang stamina at chi, malamang na mapatay niya ang Sky Class Early Phase Peak o kahit Mid-Phase. Ngunit hindi alam ni Terence kung gaano ito kalakas nang hindi ito sinubukan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang pisikal na limitasyon, ngunit hindi maikakailan na kung mas mataas ang antas ng kasanayan, mas mahirap itong gamitin. Kapag ginamit niya ito, halos mawalan siya ng lakas. Ito ay maaaring mukhang isang Earth tier na kasanayan, ngunit ito ay talagang isang Sky tier na kasanayan. Sa pakiramdam na mayroon siyang mas maraming enerhiya ngayon, sinimulan ni Terence na subukan ang ika-8 anyo ng palad, na katumbas ng ika-14 na anyo ng isang normal na Sky tier martial skill. Ayon sa nakaraang pamamaraan, unang naghanda si Terence na gamitin ang Wildfire Fist. Sa pamamagitan lamang ng pagiging pamilyar sa ika-8 at ika-9 na anyo, kaya niyang pagsamahin ang mas malakas na mabangis na apoy na bagwa palm. Maliwanag, ang Wildfire Fist ay hindi mahirap para kay Terence. Nagsimula si Terence sa unang hakbang, at ang buong proseso ay maayos at natural. Ang ika-7 galaw, ang ika-8 galaw, at pagkatapos ay ang ika-9 na galaw, lahat ng sabay-sabay. Phew! Si Terence ay nasiyahan sa kanyang Wildfire Feast. Pagkatapos noon, na-activate ni Terence ang ika-8 at ika-9 na anyo ng Wildfire Feast, at lahat sila ay ganap na napatay ng walang anumang hadlang. Tila mas madaling isagawa ang Wildfire Feast nang walang anumang pagbabago.
Matapos ay activate ang ikawalo at ikasyam na anyo, sinubukan ni Terence ang ikasampung anyo sa huling pagkakataon, kaya sinubukan niya ang lahat mula sa unang anyo hanggang sa ikawalo at ikasyam na anyo. Ngunit nabigo. Tila ang ikasyam na paglipat ay ang limitasyon ng huling bahagi ng Earth class, at ang ikasampung galaw ay magagamit lamang kapag siya ay nasa tuktok ng huling yugto. Hindi masyadong nagulat si Terence. Kung tutuusin, sinusubukan lang niya ito, at hindi niya inaasahan na magtatagumpay ito. Matapos ay activate ang kamao, sinimulan ni Terence na i-activate ang kamao, gamit ang pag-awit ng kamao at ang 5 elemento na paraan ng pag-activate ng 8 trigram palm, na bumubuo sa ikawalong anyo ng kamao. Hindi susubukan ni Terence na gamitin ang 8 trigram palm mula sa unang anyo hanggang sa ikawalong anyo maliban kung wala siyang ibang pagpipilian. Pakiramdam niya ay pagod na siya mula sa unang anyo hanggang sa ikapitong anyo, at ito ay lubhang nakakapagod. Kinailangan niyang gamitin ang ikawalong anyo ng mag-isa. Para kay Terence, matagumpay na nagamit ang ikawalong estilo ng palad, at ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa ikapitong estilo. Naramdaman pa ni Terence na hindi magiging problema na gamitin ang ikawalong estilo para palihim na atakehin ang isang Sky Class mid-phase. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang ikawalong estilo ng palad, naramdaman ni Terence na parang hinigop ang lahat ng kanyang enerhiya, at halos mahulog siya sa lupa. Although this move is powerful, parang hindi ko talaga magagamit. Mapait na ngumiti si Terence habang naka-crossleg sa lupa at mabilis na pumasok sa Jade Space para mabawi ang kanyang chi. Wala nang lakas si Terence na gumawa ng kahit ano pagkatapos noon. Hindi tumayo si Terence hanggang sa ganap na gumaling ang kanyang chi, handang subukan ang ikasyam na estilo ng palad. Kung matagumpay niyang ma-activate ito, naniniwala siya na kaya niyang labanan ang Sky Class mid-phase peak. 2,765. Pagkatapos ayusin ang kanyang estado, sinimulan ni Terence na kantahin ang ikasyam na estilo ng Wildfire Fist. Nang kumpleto na ang pag-awit, binago ni Terence ang paraan ng pag-activate sa 5 elemento ng 8 trigrams palm. Sa kasamaang palad, nabigo ang kasanayan sa huling sandali. Hindi nagtagumpay si Terence. Malinaw na naramdaman ni Terence na ang pangsyam na tindig ng Wildfire Fist ay maayos na umaagos noon, ngunit nang baguhin niya ang paraan ng paggamit nito, parang hindi sapat ang chi sa kanyang katawan upang suportahan ang napakalaking paglabas na iyon, at nabigo ito. Tila ang kanyang pisikal na lakas at tunay na chi ay hindi sapat upang suportahan ang pag-activate ng ikasyam na galaw ng ligaw na apoy na 8 trigrams palm. Ito ay medyo nakakalungkot, ngunit hindi nagulat si Terence. Siya ay isang Earth Class late phase, pagkatapos ng lahat, at ang paggamit ng Sky Tier 15 form ay medyo sobra na. Kailangang malaman ng isa na ang ika-15 na hakbang ng isang Heaven Tier martial skill ay kadalasang posible lamang kapag ang isa ay nasa gitnang yugto ng Heaven Tier. Sa ngayon, sapat na ang ikasyam na estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigrams palm. Matapos itong pag-isipang mabuti, nagsimulang magsanay si Terence ng may kapayapaan ng isip. Kinaumagahan, sa sorpresa nina Cheryl, Yasi, at Melissa, umalis si Harry sa lungsod ng Stonegate at bumalik sa Sky Elixir Sect. Si Polong ang nagsabi sa kanya ng balita, kaya hindi ito maaaring peke. Hiniling ni Harry kay Polong na magpasa ng liham kay Terence. Sa liham, sinabi niya ang tungkol sa kanyang pagbabalik, ngunit sa liham, sinabi niya kay Terence na huwag nang sumalungat sa bahay kang. Para sa kapakanan ng monghe, para sa kapakanan ng Buddha, si Harry ay isang elder ng makalangit na Elixir Sect, pagkatapos ng lahat. Hindi dapat lumampas si Terence. Siyempre, mula sa pananaw ni Terence, ang sulat ay paraan lamang ni Harry para humingi ng awa. Kaya lang hindi niya masyadong pinahalata dahil sa status niya. Ngunit kahit na walang sinabi si Harry, hindi plano ni Terence na labanan ang bahay na si Kang. Ang medikal na kumpanya ng House Kang ay ganap na isinara, at walang salungatan ng interes kay Terence. Hanggat tinupad ni Polong ang kanyang pangako at hindi kumikilos tulad ng nobya ni Melissa at nagdudulot ng gulo sa pamilya ni Melissa, natural na walang gagawin si Terence sa kanya. Maaaring may background si Terence ni Trixie, ngunit alam niya kung ano ang nangyayari.
Napakakomplikado ng kanyang relasyon sa Ice Palace, at hindi masyadong inisip ni Althea si Terence. Maaaring gamitin ni Terence ang pangalan ng Ice Palace, ngunit ang paghiling kay Althea na tulungan siya sa totoong buhay ay medyo hindi makatotohanan. Kaya't si Terence ay walang anumang kalamangan laban sa Sky Elixir Sect, at natural, hindi siya gagawa ng isang bagay na hindi nakikinabang sa kanya. Matapos malaman na umalis na si Harry, sinabi ni Terence kina Chester at Norton na protektahan si Cheryl at ang iba pa. Pumunta siya para humingi ng pahintulot kay Boss Bay at naghanda na pumunta sa lambak. Hindi alam ni na Cheryl, Yasi, at Melissa kung ano ang gagawin. Hindi nila akalain na isang araw lang sila bibilhin ang plano ni Melissa, at kailangan pa ring pumunta ni Terence sa lambak. Pagkatapos ng klase, bumalik sa villa sina Terence, Cheryl, Yasi, Melissa, Jenny, at ang iba pa. Sinimulan ni Terence na mag-impake ng kanyang mga bag para sa lambak kababalik lang ni Jacob mula sa paaralan, at pinaplano na ni Terence na pumunta muli. Ito ay medyo madrama. Shield bro, pagkarating mo dyan at kunin ang damo, bumalik ka kaagad. Yasi miss you. Tumayo si Yasi sa pintuan at sinabi kay Terence nang hindi sinasadya. Siya ay ipinadala dito ni na Cheryl at Melissa. Nakakahiya para sa iba na magsabi ng mga ganoong bagay, ngunit si Yasi lang ang makakapagsabi nito. Babalik agad ako pagkakuha ko ng Langeauling grass. Nakangiting tumango si Terence, hinihintay pa rin ako ni Melissa sa bahay. Gustuhin ko mang manatili ng ilang araw, hindi pumayag ang mga tao sa lambak. Hindi nila ako kilala. Kahit hayaan ka pa ng mga tao sa lambak na manatili ng ilang araw, Shield bro kailangang bumalik. Kung hindi, magpapayat si Yasi at hindi na malaki ang dibdib niya. Sagot ni Yasi. Umikot ang mata ni Cheryl at sinipa si Yasi. I really hope that you'll be slimmer with those breasts of your breasts. Nagseselos lang si Cheryl. Walang pakialam na sabi ni Yasi. Sa tingin mo ba hindi kita bibigyan ng matabang pagsuso sa kalagitnaan ng gabi? Naging berde ang mukha ni Cheryl. Haha, Terence, mukhang kailangan mo talagang bumalik kaagad. Kung hindi, mag-aaway sina Cheryl at Yasi dahil sa iyo. Ngumiti si Melissa. Hindi maintindihan ni Terence kung bakit nagpupumilit ang tatlong babae na bumalik siya sa pagkakataong ito. Hindi naman ito nangyari noon pa man. Sa tuwing pupunta siya sa libingan o Starfield, sasabihin lang nilang ligtas siya. Ngunit si Terence ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Wala siyang dahilan upang maghinala ng anuman. Maaari lamang niyang ipagpalagay na inisip ni na Cheryl, Yasi, at Melissa na malayo ito at ayaw niyang ma-stalk si Terence sa labas ng masyadong matagal. Sige, aalis na ako. Pwede na kayong bumalik at magpahinga. Kumaway si Terence sa kanila at sumakay sa kotse, nagmamaneho papunta sa lambak na may mga coordinate na ibinigay sa kanya ng matandang Linford. Isang araw pagkaalis ni Terence, dumating ang tawag ni Baker. Gayunpaman, ang nasa telepono ay hindi si Josephine, kundi si Martha. Hello. Cheryl, I'm your Auntie Wang. Hindi alam ni Martha Wang na umalis na si Terence papuntang lambak at naisip na nasa bahay na siya. Hininaan niya ang boses niya nang tawagin niya si Cheryl. Tita Wang. Si Cheryl naman ay natigilan. Hindi niya maalala kung sino itong Tita Wang, at kahit na tinawag niya ang kanyang pangalan, hindi pamilyar ang boses. Ito ay ang ina ni Josephine. Mukhang naunawaan din ito ni Martha at mabilis na nagpaliwanag, pagkatapos ay nagtanong, wala si Terence, di ba? Ay ikaw pala tita. Nagulat at natuwa si Cheryl sa parehong oras. Mabilis niyang sinabi, hahanapin lang sana kita, nasaan si Josephine? Nandyan ba siya? Bakit ka tumawag? Nagpunta rito si Jacob noon at hiniling sa akin na sabihin kay Josephine na hinahanap mo siya, ngunit wala siyang pagkakataong makipag-ugnayan sa labas ng mundo sa ngayon. Pinipilit siya ng Grand Elder na magtanim, at hindi niya ito pinapayagang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Walang magawa si Martha. Siya ay isang malupit sa lambak, ngunit hindi siya tumawid sa ilalim ng linya ng Grand Elder. Hanggat nakikinig si Josephine sa kanya at naglilinang, magiging maayos ang lahat. Kung hindi, hindi hahayaan ng Grand Elder si Martha na gawin ang kanyang ginawa.
Oh, I see. Nagtataka ako kung bakit hindi tumatawag si Josephine ng matagal. Tita Wang, tumawag ka sa tamang oras. May importante akong sasabihin sa iyo. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Sabi ni Cheryl. 2,766. Oh, anong meron? Tanong ni Mrs. Nasa lambak si Terence. Sabi ni Cheryl. Ano? Nandito si Terence. Nagulat si Martha, bakit siya nandito? Naalala niya ba si Josephine? Gusto ni Martha na muling magsama sina Terence at Josephine, ngunit iginagalang niya ang opinyon ni Josephine. Siya ay bahagyang nag-alala at nabigla nang dumating si Terence sa lambak. Hindi, siya. Pumunta siya sa Snow Valley sa pagkakataong ito para humingi ng gamot. Dahil doon, sinabi ni Cheryl kay Martha ang lahat ng nangyari kay Melissa. Alam ni Martha kung ano ang nangyari kay Melissa, at pinayagan ni Josephine si Terence na maging kasintahan niya, kaya wala siyang laban dito. Nakahinga siya ng maluwag. Buti naman at wala siya dito para manggulo. Sa lakas niya ngayon, walang paraan na makakalaban niya ang Snow Valley. Oo, kaya kailangan kong hilingin sa iyo na harapin ang mga sumusunod na bagay, sabi ni Cheryl. No problem, leave it to me. Bagamat pumayag si Martha, gumawa siya ng desisyon sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, narito si Terence. Kinailangan niyang humanap ng pagkakataon para makita ni Josephine si Terence. Kahit na ito ay isang sulyap lamang mula sa malayo, ito ang pinakadakilang hiling ni Josephine. Alam ni Martha kung gaano kamiss ni Josephine si Terence, kaya kahit hindi nila kilalanin ang isa't isa, gusto pa rin niyang makita kung ano si Terence ngayon. And, may isa pa. Pupunta si Terence sa lambak para makipagpalit, at gumagamit siya ng makalangit na sandata. Natatakot ako na mapahamak siya dahil masyado siyang sabik na iligtas si Melissa. Nakikita mo ba kung? Naramdaman ni Cheryl na ang halaga ng sandata na nasa langit ay dapat na mas mataas kaysa sa halaga ng orchid, ngunit kung ipagpalit ito ni Terence sa orchid. Gulo. Oh, about that. Don't worry. I will not let him suffer any loss. Babantayan ko siya these few days. Kung dumating siya, tutulungan ko siyang magpalit. Pumayag kaagad si Martha. Siya ang pinakamagaling dito. Mabuti naman. Salamat, Auntie. Nakahinga ng maluwag si Cheryl. Nagawa na niya ang kailangan niyang gawin, at sa wakas ay makapagpahinga na siya. Hoy, huwag kang masyadong magalang. Pamilya tayo. Si tita ay isang especially iyan ng lambak, narito siya para sa pansariling kapakanan. Huwag kang mag-alala, kung walang magandang makukuha si Terence, maaari mong tanungin si tita. Nakangiting sabi ni Martha. Haha. Tumawa din si Cheryl. Akala niya noon ay snobbish si Martha at iniisip niya na maliit ang isip ni Cheryl, pero ngayon ay napakasaya niya sa mata. Oh sige, tita, may isa pa akong gustong itawag sa iyo ni Josephine. Oh, anong meron? Tanong ni Mrs. Ganito, may isang taong tinatawag na Orville na bumalik mula sa ibang bansa. Sinabi niya na siya ay pinsan ni Josephine. Sabi ni Cheryl at sinabi kay Martha ang tungkol kay Orville ng detalyado. Orville. Paano ito? Kailangan kong tanungin ang matandang Duran at Josephine tungkol dito pagkatapos ng lahat, baka pumunta siya sa lambak at kailangan ko siyang magdesisyon. Sabi ni Mrs. Okay, sure. Tawagan mo ulit ako kapag nakapagdesisyon ka na. Sabi ni Cheryl. No problem. Madali lang naman akong tumawag. Sabi ni Martha. Pumasok ang Grand Cherokee ni Terence sa lambak, mas mabilis siya kaysa kay Jacob, at hindi na niya kailangang magpahinga. Nagmamaneho siya araw at gabi sa kanyang destinasyon. Ito ang hangganan ng Snowy Valley. Kung ikaw ay manlalakbay o adventurer, mangyaring huminto. Kakapasok lang ng sasakyan ni Terence nang tumakbo ang isang disipulong nagpapatrol at huminto sa harap ng Grand Cherokee, na sinenyasan si Terence na ihinto ang sasakyan. Magalang ang tono ng alagad, ngunit may hindi maikakailang awtoridad dito. Nakarating na ba tayo sa wakas? Tumingin si Terence sa bintana sa malawak na kaputian, parang nakapunta na siya sa Ice Palace.
Ang dalawang lugar na ito ay medyo magkatulad. Ibinaba ni Terence ang bintana, at isang bog zone ng malamig na hangin ang pumasok, ngunit ang ganitong uri ng lamig ay hindi gaanong kay Terence. Magalang niyang sinabi sa disipulo, "Hello, ito ba ang Snow Valley? Hindi ako manlalakbay, isa rin akong magsasaka. Nandito ako para makipagpalitan ng makalangit na kayamanan." "Oh, magsasaka ka rin ba? Nandito ka ba para makipagpalitan ng makalangit na kayamanan?" Natigilan saglit ang nagpapatrulyang disipulo bago ito tumango at sinabing, "Kung gayon, sumama ka sa akin." Ang proseso ay nakakagulat na maayos. Terence ay medyo nagulat. Tila ang valley na ito ay talagang isang sekta ng negosyo. Maaari lang nilang gamitin ang dahilan na ito para sabihin ang totoo kung ito ang Ice Palace, malamang na tinanggihan na nila ito. "Oh, magsasaka ka rin ba? Nandito ka ba para makipagpalitan ng makalangit na kayamanan?" Saglit na natigilan ang nagpapatrulyang disipulo bago siya tumango at sinabing, "Kung gayon mangyaring maghintay dito at hayaan mo akong mag-ulat." Dahil doon, binato ng alagad ang isang note sa kotse ni Terence at dumikit ito sa windshield. Disciple 22, waiting to report, ang nakasulat dito, at may markang Snow Mountain sa tabi nito. Mabilis siyang umalis pagkatapos niyang matapos, naiwan si Terence. Dahil pumayag ang disipulo na mag-ulat, bumalik si Terence sa kotse at matiigang naghintay sa balita ng disipulo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang nagpapatrulyang disipulo 22 at sinabi kay Terence, "Masyado kang maswerte. Libre ang Grand Elder ngayon. Kung gusto mong makipagpalitan ng kahit ano, maaari mong direktang sabihin sa kanya. Siya ang may pinakamataas na awtoridad sa Snow Valley. Kadalasan, ang mga elder ang naka-duty. Ngayon, turn na ng Grand Elder ang magpatrol." "Sige, salamat." Mabilis na ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao. Hindi na nagsalita pa ang disipulo, ngunit winagiway ang kanyang kamay, senyales kay Terence na magmaneho. Ang buong proseso ay nakakagulat na maayos. Si Terence ay medyo nagulat. Tila ang lambak na ito ay talagang isang sekta ng negosyo, sumasang-ayon kaagad sa kalakalan. Kung ito ang Ice Palace, malamang na tinanggihan na nila ito. Sinundan ni Terence ang nagpapatrulyang disipulo sa guest room. Ipinarode niya ang sasakyan sa pasukan at sinundan ang alagad sa silid. Sinabi ng disipulo, "Mangyaring maghintay sandali, ang ating Grand Elder ay darating dito sa isang sandali." "Okay lang, dito na lang ako maghihintay." Tumango si Terence. Maya-maya, may dumating na babaeng nasa reception room. Sa katunayan, kadalasan, ang elder na naka-duty ay may pananagutan sa pagtanggap ng mga magsasaka na pumunta sa Snow Valley upang makipagkalakalan. Ngunit ngayon, ang Grand Elder ay nagkataon na nasa isang regular na inspection, kaya siya ay dumating upang tingnan ang personal. Gayunpaman, hindi inaasahan ng Grand Elder na makakatagpo siya ng isang taong hindi niya inaasahan sa pagdating niya ng personal. Ang taong dumating ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit siya iyon? Anong ginagawa niya dito? Nandito kaya siya para kay Josephine? 2767. Gayunpaman, gaano kaplano ang Grand Elder? Pumasok siya sa guest room at tumingin kay Terence, "Ikaw ang cultivator na pumunta sa Snow Valley para makipagpalitan ng mga makalangit na materyales at makamundong kayamanan, tama ba?" Ito ay kinuyam ni Terence ang kanyang mga kamao at magalang na sinabi, "Ikaw dapat ang Grand Elder." Ang taong nasa harapan niya ay sky-class late face pick, at nahulaan ni Terence na siya ang Grand Elder na sinasabi ng nagpapatrulyang disipulo. Hindi masama. Tumango ang Grand Elder at sinabi sa kanyang mga nagpapatrulyang disipulo, "Gumawa kayo ng tsaa, kakausapin ko ang magsasaka na ito ng detalyado." "Oo, Grand Elder." Mabilis na sumagot ang nagpapatrulyang disipulo. "Hehe, ano pangalan mo?" tanong ng Grand Elder. Terence. Walang itinago si Terence. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi nalihim sa sinaunang antas, kung tutuusin. "Bago lang ako dito, kaya sana mapatawad mo ako, Grand Elder, pero pumunta ako dito dahil sinabihan ako ng pangalawang asawa kong si Trixie. Ako ang Vice Sect Master ng Ice Palace.
Sinabi ni Terence ang pagkakakilanlan ni Trixie dahil ayaw niyang maging dehado sa deal. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang katayuan ay hindi katulad ng sa lambak. Kung direktang hiningi niya ang gamot, ang isang makalangit na sandata ay mapapalitan lamang ng isang espiritual na gamot. Inihayag ni Terence ang pagkakakilanlan ni Trixie para ipaunawa sa Grand Elder na mayroon din siyang background. Umaasa siya na magkakaroon siya ng patas na pakikitungo at hindi kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Siyempre, hindi alam ni Terence na kilala siya ng Grand Elder at ang kanyang background. Kahit na wala siyang background ni Trixie, hindi magsisinungaling ang Grand Elder kay Terence. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring Josephine at Martha, at ang dalawang iyon ay hindi madaling lokohin. Oh! Kaya kaibigan ka mula sa Ice Palace. Ngumiti ang Grand Elder, nakahinga ng maluwag. Tila wala si Terence para kay Josephine. Hanggat wala siya para kay Josephine, magiging maayos ang lahat. I wonder what you're here to trade, Mr. Linford. Nako, meron nga akong gustong ipagpalit, pero ang alam ko lang ay may isang bagay ka rito. Yung iba naman, hindi ko rin alam kung ano ang mayroon ka. Kaya gusto kong hilingin kay Grand Elder na tingnan ang mga gamit ko, at saka mo makikita kung ano ang gusto mong ipalit dito. Sabi ni Terence. Yung gamit mo. Nagulat ang Grand Elder. Akala niya ay narito si Terence para humingi ng elixir, ngunit hindi niya inaasahan na maglalabas si Terence ng isang item para ma-appraise niya. Dahil dito na curious ang Grand Elder ano ang mayroon siya. Natural, kasabay nito, kinuha ni Terence ang sky-grade na sandata mula sa founding master ng Snow Valley, Fairy Milky, at inilagay ito sa coffee table. Grand Elder, pakisuyong tingnan. Oh! Hindi ito masyadong inisip ng Grand Elder noong una, ngunit nang makita niya ang armas na inilabas ni Terence, hindi niya maalis ang tingin dito. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala, ito. Pwede ba? Habang nagsasalita ang Grand Elder, kinuha niya ang makalangit na sandata mula sa coffee table. Nang makita niya ang maliit na snow na salita sa sandata, pati na rin ang natatanging simbolo ng Snowy Valley, nanginginig ang mga kamay ng Grand Elder sa pananabik. Si Terence, sa kabilang banda, ay inaasahan ang reaksyon ng Grand Elder. Ang sandata ay mula mismo sa lambak, pagkatapos ng lahat, at ang Grand Elder ay ang tagapagmana ng lambak. Hindi nakapagtataka na tuwang-tuwa siyang makita ang nawalang sandata ng tagapagtatag ng sarili niyang sekta. Ano sa tingin mo, Grand Elder? Ito ay isang magandang item, tama? Nakangiting tanong ni Terence. Tama, ito na. Ito ang makalangit na sandata ng Grandmaster. Nagbago ang boses ng Grand Elder. Nilinang niya ang walang pusong spell, kaya napakahirap para sa kanya na magkaroon ng anumang emosyonal na pagbabago. Ngunit sa sandaling ito, nahirapan siyang kontrolin ang kanyang emosyon. Dahil ang bagay na ito ay sadyang nakakagulat. Ito talaga ang makalangit na sandata ng ninuno, ang may pinakakatugmang katangian ng mist. Sa lahat ng mga taon na ito, hinahanap ng Snow Valley ang sandata na ito, ngunit walang balita. Ito ay dahil pagkatapos sabihin ng Ancestral Master na si Baker na siya ay pumunta upang ituloy ang makalangit na daw, hindi na siya muling nagpakita. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta, at walang nakakaalam kung siya ay buhay o patay na. Kaya, walang balita tungkol sa makalangit na sandatang banal. Ngayong muli siyang nagpakita sa harap ni Grand Elder, natural na puno ng emosyon si Grand Elder. Siya ay masaya at nag-aalala sa parehong oras. Masaya siya na sa wakas ay bumalik na ang sandata sa mga kamay ni Milky. Siya ay nag-aalala na ang sandata ay lumitaw ng mag-isa. Nangangahulugan ba ito na si Patriarch Baker ay nabigo sa kanyang pagtugis sa makalangit na daw at namatay na? Hehe, Grand Elder, ano sa palagay mo? Ano ang iaalok mo kapalit ng makalangit na sandata na ito? Ngumiti si Terence, pinaplano kong ibigay ito sa aking maliit na asawang si Trixie, ngunit siya ay may malamig na katawan, kaya ang mga armas ng elemento ng yelo ang pinakaangkop para sa kanya. Ang mga armas ng elemento ng ambon ay magagamit lamang, ngunit hindi ito magagamit sa kanilang buong potensyal, kaya dinala ko ito upang makita kung maaari kong ipagpalit ito sa isang bagay na mas mahusay.
Kung mayroon kayong mas mahusay, sa palagay ko ay hindi ito katumbas ng halaga, kaya't ibabalik ko ito sa iyo. Trixie. Ang Grand Elder ay hindi nakaimik. Ang maliit na asawa ay iyong asawa, ngunit ang malaking asawa ay hindi. Maaari mo ring ibigay ito sa pangunahing asawa sa halip na sa maliit na asawa. Kahit na ibalik ko ang sandata na ito ay para sa paggamit ni Josephine, ito ay nasa buong potensyal lamang nito sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi masabi ng Grand Elder sa kanya ang totoo, kaya sinabi niya, ang aming Snow Valley ay may isang elemento ng tubig na makalangit na sandata, na isa ring first class na item, hindi mas mababa dito. Paano kung gagamitin ko iyon para tawagan ka? Ang pagsasanay ni Trixie ay isang sining ng elemento ng yelo, kaya ang mga ambon at mga sandata ng tubig ay may parehong epekto sa kanya. Ngunit walang gaanong pagkakaiba sa aming mga sandata. Grand Elder, hindi ka ba medyo hindi sinsero sa pagsasabi nito? Huwag na nating pag-usapan ang katotohanan na pumunta ako dito para makipag-trade sa iyo. Kahit nasa tapat ng bahay ko ang Snow Valley, ikaw ang nagtetake advantage sa akin, di ba? Hindi ko kailangan, nagkibit-balikat si Terence, wala namang pinagkaiba kung gusto ko ng tubig o ambon, bakit ako magpapalit? Isa pa, kung hindi kasing ganda ng elemento ng ambon ang water element heaven grade na sandata mo, dehado ako. Kahit na ano, ikaw ang may kalamangan, paano magkakaroon ng ganoong magandang bagay? Walang imik ang Grand Elder, ngunit ayaw niyang magalit kay Terence. She pondered for a while and said, dahil ikaw ang nagkusa na pumunta dito para makipagpalitan, dapat mayroon kang hihilingin. At sinabi mo lang na gusto mo ng isang uri ng espiritual na gamot, tama? 2,768. Paano ito? Ipagpapalit ko ang isang water element na heaven grade weapon at isang spirit herb para sa mist element na heaven grade weapon na mayroon ka. Sa ganitong paraan, nakakuha ka ng malaking kalamangan. Oh! Tumango si Terence at hindi na nakipagtawaran. Tama ang Grand Elder. Bagamat tila ang Snowy Valley ay may kalamangan na makakuha ng heaven grade weapon na angkop para sa kanila, sa huli, si Terence pa rin ang may kalamangan. Isa rin itong sandata sa antas ng langit, kasama ang isang espiritual na damo. Si Terence ay nakakuha ng isang espiritual na damo ng libre. Si Trixie ay isang pabalat lamang, at ayaw ni Terence na itulak ng husto ang lambak. Masyado na siyang nasiyahan sa resulta, kaya tumango siya, you guys have the Langia Yulang grass here, right? Meron. Tumango ang Grand Elder. Dahil pumayag na ako, magagamit ko ito para makipagpalitan sa iyo. Ngunit ang gusto kong sabihin sa iyo ay kahit na ang halaga ng orchid mustard grass na ito ay hindi kasing laki ng isang heaven grade divine weapon, ito ay mabuti pa rin. Gaano man kalubha ang pinsala, hanggat may natitirang hininga, magagamit ito para mapahaba ang buhay ng isang tao. Oh! Hindi inaasahan ni Terence na ang damong Langia Yulang ay magkakaroon ng napakahimala na epekto. Sinabi lang ni Linford na kailangan ito ni Melissa, ngunit hindi sinabi kung para saan ito ginamit. Biglang naisip ni Terence na kung si Jenny ang mayroon nito, kakainin niya ang isa kapag siya ay nasugatan, at ang kanyang sitwasyon ay hindi magiging kritikal. Ito ay magandang bagay. Lalo na kapag siya ay nasa labas at wala sa bahay, kung ang isang kaaway ay umatake, ang pagkakaroon ng ganitong uri ng espiritong damo sa bahay ay maaaring maantala ang oras. Hanggang kailan mo kayang pahabain ang iyong buhay? Tanong ni Terence. Pumunta ka para humingi ng orchid mustard grass, ngunit hindi mo alam ang epekto ng spirit herb na ito. Medyo kakaiba ang naramdaman ng Grand Elder, ngunit sumagot pa rin siya, ayon sa antas at pinsala, mag-iiba din ang oras, mula sa ilang araw hanggang ilang buwan. Oh! Tumango si Terence, ngunit hindi na iyon mahalaga sa kanya. Ang damong ito ay para kay Melissa, at kahit na mapahaba pa nito ang kanyang buhay, wala itong silbi. Gusto mo bang magpalit ngayon? Isang tangkay ng orchid mustard grass at isang water type heaven grade weapon kapalit ng iyong mist type na heaven grade na sandata. Tanong ng Grand Elder. Papayag na sana si Terence nang may umuungal na leon mula sa pinto. I can't.
Isang nasa katanghaliang gulang na babae ang sumugod sa silid at hinaranggan ang daan ni Terence, sumisigaw, "Hindi ko kaya, hindi ko talaga kaya. Ikaw. Ikaw ay." Tumingin si Terence sa nasa katanghaliang gulang na babae na sumugod na pumasok, nalilito. Sino ang taong ito? Paano siya napunta dito? Ang tao ay si Mother Duran. Gulat na tumingin sa kanya ang Grand Elder, nagtataka kung sino ang nagsabi nito sa kanya. Siya ang personal na tumatanggap sa kanila ngayon nang hindi dumaan sa mga matatanda sa lambak. Walang maaaring maging especially iya para kay Nanay Duran, at walang sino man ang maaaring magbigay ng tip sa kanya. Siyempre, walang nagsabi kay Martha. Kanina pa niya kausap si Cheryl sa telepono at alam niyang nasa lambak si Terence sa loob ng ilang araw, kaya pupunta siya sa guest room araw-araw para tingnan kung nandoon si Terence. Nandito ngayon si Martha, at narinig niya na may gustong ipagpalit ang Grand Elder kay Terence. Wala siyang pakialam sa anumang bagay at sinigawan si Terence na pigilan sila. "Oh, ako ang tagapangasiwa ng Snow Valley. Ako ang namamahala sa pagtingin sa mga hindi patas na bagay na nangyayari sa lambak." Nagulat din si Martha, ngunit agad niyang napagtanto na malamang na hindi siya kilala ni Terence. Pagkatapos uminom ng gamot, malilimutan ni Terence ang lahat ng nangyari at nagpakita kasama si Josephine. Maliban sa pamamagitan ni Josephine, walang ibang pakikipag-ugnayan si Marte kay Terence, kaya natural, hindi siya makikilala ni Terence. Gumawa lang siya ng identity. Patrol at monitor. Napakurap si Terence. Anong klaseng posisyon iyon? Bakit parang especially iya ka? Gayunpaman, hindi na kailangang tingnan ni Terence ang mga setting ng lambak. Ang sabi lang niya, saka sa tingin mo ba hindi patas ang deal na ito? Of course it's unfair. It's simply unfair. Galit na sabi ni Martha. Og. How is it unfair? Hindi nakaimik si Terence. Hindi naging madali para sa kanya na sumang-ayon sa mga tuntunin sa Grand Elder, at ngayon lumabas ang patrol na ito. Itinadhana ba siyang gumamit lamang ng isang heaven-grade weapon para ipagpalit sa isang halamang gamot? Binata, nagdusa ka ng malaking kawalan. Dinampot ni Martha ang Mist-type heaven-grade weapon. Ito ay isang magandang item. Kung ipapalit mo lang ito sa isang tangkay ng Orchid Mustard Grass at isang water-type na heaven-grade na divine weapon, malaking kawalan ang mararanasan mo. Nagulat si Terence, akala niya gusto ni Martha na tapusin ang deal dahil akala niya nawala ng pera ang Snowy Valley, pero nawalan daw siya ng pera. Hindi maintindihan ni Terence nagbibiro ba ang lalaking ito o nagsasabi siya ng totoo. Pwede mong ipagpalit sa stupid herb. Napakaliit talaga. Umiling si Martha, sa pagkakaalam ko, itong Orchid Mustard Yulong plant na ito ay hinog lang kanina. Sa kabuuan ay 4 sila. Isa lang ang ipinagpapalit mo. Paano kaya iyon? Sa tingin ko, kung gusto mong i-trade, kailangan mo ng hindi bababa sa 4 na tangkay ng Eastern Broccoli at isang water-type heaven-grade divine weapon. Og! Natarante si Terence at lumingon sa Grand Elder. Nagalit ang Grand Elder nang marinig niya ito. Sa palagay mo ba ang Orchid Mustard Grass ay ibinebenta sa lupa? Tumagal ng ilang dekada para mature ang isang batch ng mga bagay na ito, at 4 lang ang nag-mature sa pagkakataong ito. Bagaman mayroon pa siyang ilan sa stock, hindi siya handa na isuko ang 4 ng sabay-sabay. Grand Elder, tama ba ako? Ito lang ba ang paraan para maging patas? Lumingon si Martha sa Grand Elder at nakangiting nagtanong. Forced fairness? Of course, it's forced fairness. Galit na galit ang Grand Elder kaya lumalabas ang usok sa ulo niya. Gusto niya talagang sipain palabas si Martha, ngunit isa lamang itong pantasya. Wala siyang lakas ng loob na gawin sa kanya. Kung may nangyari kay Ginang Duran, si Josephine ay kailangang sumuko sa kanyang pagtatanim, at ang batang babae ng Candy ay pupunta sa lambak. Walang magawa ang lambak kay Martha, kailangan nilang protektahan siya. Kung hindi niya sinasadyang mabali ang kanyang binti, ang Snow Valley ay magiging parang dilaw na putik na nahuhulog sa kanyang pantalon. Kahit hindi siya *T, siya *T pa rin. Ang hirap ipaliwanag sa Snow Valley.
Sa makatuwid, kahit na ang Grand Elder ay walang magawa, maaari lamang niyang labanan ang kanyang puso at sabihin na ito ay patas. Nagulat si Terence, hindi niya talaga maintindihan kung sino si Martha. Kahit anong tingin niya rito, isa lang siyang normal na Earth-class practitioner, hindi pa banggitin na hindi pa masyadong stable ang lakas niya, at wala siyang masyadong attack power. Bakit makikinig sa kanya ang Grand Elder? 2,769. Higit pa rito, maaari siyang pumasok at lumabas sa lambak ng nyebe ayon sa gusto niya. Hindi siya napigilan ng ibang mga disipulo nang pumasok siya sa silid ng panauhin at pinutol ang pag-uusap ng Grand Elder at ng mga bisita. Hindi kaya isang napakakahangahangang posisyon ang posisyon ng patrol at monitor ng Snow Valley. Ang lakas ni Marte ay ganap na nagmula sa mga tabletang ininom niya. Uminom siya ng maraming chi gathering pills at chi gathering pills sa lambak, hindi para sa kapakanan ng lakas, ngunit para mabuhay pa ng ilang taon kasama si Josephine, at rob the valley sa loob ng ilang taon. Ito. Tapos exchange tayo ngayon. Tanong ni Terence. Ngayon, magpalat tayo. Tumango ang Grand Elder. O sige, mauna na kayo. Alis na ako. Nagmamadali si Marte na hanapin si Josephine matapos makita si Terence. Alam niya na malamang nahihilingin ng Grand Elder kay Terence na umalis sa lalong madaling panahon pagkatapos ng palitan. Dahil doon, umalis si Marte ng mag-isa, hindi man lang nag-abala sa Grand Elder. Lalong nabigla si Terence, hindi ba ang taong ito ay minamaliit ang Grand Elder? Pagkaalis ni Martha, nakahinga ng maluwag ang Grand Elder. Let's go, Mr. Linford. Sumama ka sa akin sa treasure vault at kunin mo ang mga bagay na pinagpalit natin. Nahulaan ni Grand Elder Hale na hahanapin ni Martha si Josephine, kaya walang paraan na hayaan niya si Terence na manatili sa silid. Gusto niyang sundan si Terence sa vault at kumpletuhin ang transaksyon. Pagkatapos, personal niyang ipapadala si Terence palabas ng lambak upang maiwasan ang anumang pakikipag-ugnayan kay Josephine. Sa orihinal, ang mga matatanda at mas mataas lamang ang pinapayagang pumasok sa treasure vault, lalo na ang mga tagalabas. Ngunit kinailangan ng Grand Elder na isama si Terence para subaybayan siya. Sige. Grand Supreme Elder, ang taong iyon ngayon lang. Ano ang posisyon ng inspector ng Snow Valley? Mukhang maganda. Tanong ni Terence, nalilito. Ang Grand Elder ay umubo ng 2 beses, hindi alam kung paano ipapaliwanag. Siya ay isang tao na hindi natin kayang masaktan. Forget it, huwag na natin siyang pag-usapan. Napaka-espesyal ng kanyang posisyon. Tere na sa treasure vault, dali. Oh. Okay. Nakita ni Terence na ayaw pag-usapan ng Grand Elder ang tungkol dito, kaya hindi na siya nagtanong pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang panloob na bagay ng lambak, at hindi niya masabi ang marami bilang isang tagalabas. Umalis ng kwarto si Martha at dumiretso sa kwarto ni Josephine. Hindi siya pinigilan ng gwardya, at pinapasok siya. Katatapos lang ni Josephine sa kanyang pagsasanay ng makarinig siya ng mga yabag. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Martha. Nay, bakit ka nandito? Let's go, Josephine. Ihahatid ka ni nanay para may pasalubong. Hinawakan ni Martha ang kamay ni Josephine at lumabas ng pinto. Sinong tinitignan mo? Hindi alam ni Josephine kung ano ang nangyari sa kanyang ina ngayon. Nagmamadali siyang pumunta rito, ngunit bago pa man siya makapagsalita ay hinailanan niya ito palabas. Malalaman mo pagdating mo dyan. Kung mabagal ka, hindi tayo makakarating. Sabi ni Martha, naghahanda na magbigay ng sorpresa kay Josephine. Oh! Hinaila siya ng ina ni Josephine habang tumatakbo sila. Ikaw, tumigil ka. Sabi ni Martha habang nakaturo sa isang nagpapatrulyang disipulo. Papunta na siya sa guest room nang huminto siya. Nagulat ang alagad at napatigil sa kanyang kinatatayuan. Sino sa Snow Valley ang hindi nakakaalam kung sino si Nanay Duran? Ang sino mang hindi nakakakilala kay Josephine ay makakakilala kay Martha, Tita Wang, ano ang problema? Tanungin kita, nakita mo na ba si Grand Elder? Tanong ni Mrs. Ito. Talagang nakita ng nagpapatrulyang disipulo ang mga Grand Elder.
Gayunpaman, bilang isang nagpapatrulyang disipulo, wala siyang karapatang magkomento sa kinaroroonan ng mga matatandang ito. Kaya naman medyo nag-alinlangan siya at hindi sumagot. Hindi mo naman sasabihin sa akin, di ba? Ayaw mo nang magtrabaho, di ba? Sigurado akong narinig mo na ang nakakakilabot na alamat ko sa lambak. Sabi nila mas gugustuhin kung masaktan ang lambak head kaysa kay Auntie Wang. Mrs. C naman siya ng tingin ni Duran. I think you're trying to offend me. Naniniwala ka ba na agad kitang pipilitin? Ito. Pawis na pawis ang nagpapatrulyang mga alagad. Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Kung may sisihin ka, I promise you'll be fine. Just push all the blame on me. Marthe M. Oo, nakita ko ang Grand Elder, pumunta siya sa direksyon ng Treasure Vault. Nakahinga ng maluwag ang nagpapatrulyang disipulo matapos marinig ang pangako ni Martha. Oh, mag-isa ka ba o may kasamang iba? Nagpatuloy si Martha. May kasama akong binata. Totoong sabi ng nagpapatrulyang disipulo. Sige, pwede ka nang umalis. Kinawian ni Martha ang kanyang kamay, senyales na umalis na ang mga disipulo. Nakahinga ng maluwag ang nagpapatrulyang disipulo. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa noo at mabilis na umalis. Matanda, alam kong hindi ka tapat. Halika, Josephine, punta tayo sa Treasure Vault. Kinawian ni Martha ang kanyang kamay at inakay si Josephine patungo sa vault. Ma, anong pinagsasabi mo? Anong lumang bagay? Anong hindi tama? Hindi alam ni Josephine kung ano ang sinasabi ng kanyang ina. Naku, wala kang dapat alalahanin. Sumunod ka na lang sa akin. Sabi ni Martha. Oh. Tumango si Josephine at sumunod sa likod ng kanyang ina. Mr. Linford, ito ang Treasure Vault ng Snow Valley. Pagkatapos mong makapasok, mangyaring huwag kang gumalaw. Sana maintindihan mo. Magalang na kinausap ng Grand Elder si Terence dahil ayaw nitong magkaroon ng anumang hindi kinakailangang salungatan sa kanya. Nais niyang bigyan siya ng isang bagay at sabihin sa kanya na umalis dito bago siya tumakbo sa Josephine sa lambak. Sige, sabi niya. Naunawaan ni Terence ito ang Treasure Vault ng sinaunang sekta, at isa ng himala na pinapasok nila siya. Hindi niya hahawakan ang anumang bagay na gusto niya. Kinuha ng Grand Elder ang Water Element Heaven Grade Weapon mula sa treasury, at pagkatapos ay naglabas ng 4 na tangkay ng mga orchid, narito na ang item. Mr. Linford, mangyaring suriin ito. Kung maaari mo, iwanan ang iyong mist type na Heaven Grade na Divine Weapon, at ilalabas kita sa lambak. Okay. Naramdaman ni Terence na parang itinataboy siya ng Grand Elder, na parang hindi na siya makapaghintay na kumpletuhin ang deal at hayaan siyang umalis. Ang Grand Elder ay magalang, at hindi sinira ang kontrata, kaya walang pakialam si Terence. Magagawa niya ang anumang gusto niya, ngunit maaaring may iba pa siyang gagawin mamaya. Pagkatapos ng lahat, ang Grand Elder ng isang sekta ay may maraming bagay na dapat gawin at hindi magagamit upang tumanggap ng mga magsasaka na gustong makipagpalitan ng mga kayamanan. Mabilis na tiningnan ni Terence ang mga bagay na dinala ng Grand Elder, at tumango, walang problema, isang magandang trade. Isang kaaya-ayang deal. Natigilan ang ekspresyon ng Grand Elder, ngunit naramdaman niyang medyo napipilitin ang kanyang mga salita. Mr. Linford, ipapaalas na kita ngayon. 2,770. Sige, salamat. Tumango si Terence. Umalis silang dalawa sa Treasure Vault at naglakad pabalik sa direksyong pinanggalingan nila. Gayunpaman, nakakailang hakbang pa lamang sila nang magbago ang ekspresyon ng Grand Elder. Sa hindi kalayuan, inaakay ni Martha si Josephine patungo sa kanila. Huminto ang Grand Elder sa kanyang paglalakad na naghinala kay Terence. Inangat niya ang ulo niya at nakita niya ang Snow Valley Patrol na tumulong sa kanya kanina sa paglalakad papunta sa kanya. Sa tabi niya ay isang dalagang nakaputi. Wala siyang anumang makeup, ngunit ang kanyang dalisay na kagandahan ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Terence. Tulad ng pagtingin ni Terence kay Josephine, nakita rin niya si Terence. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng pananabik, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang umambon.
Agad niyang ibinaba ang kanyang ulo, natatakot na baka ma-curious si Terence sa kanyang kakaibang kilos. Hindi inaasahan ni Josephine na ang taong dinala sa kanya ng kanyang ina dito ay si Terence. Bakit siya napunta sa Snowy Valley? Anong ginagawa niya dito? Pero mukhang hindi niya ito hinahanap dahil pakiramdam niya ay hindi siya kilala ni Terence. Kakaibang babae. Nakita ni Terence si Josephine na ibinaba ang kanyang ulo at gustong tingnang mabuti. Hinawakan ng Grand Elder ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Linford, umalis na tayo. Ah. Oh. Si Terence ay hinaila ng Grand Elder ng medyo malayo. Ang Grand Elder ay Sky Class late phase peak, kaya ni Terence ay walang intensyon na lumaban. Kahit gawin niya, hindi niya mapigilan. Gayunpaman, ang anino ng dalaga ay tila naukit sa kanyang puso, at hindi niya ito mailabas. Gusto ni Terence na makita ng malinaw ang mukha ng babae, kaya lumingon siya at nakitang nakatingin sa kanya ang babae. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit ang puso ni Terence ay tumibok. Para bang nagkita na sila noon, parang nakita niya ang magandang dalaga sa huling buhay niya. Kung hindi mawawala ng kalmado si Terence ng ganito sa paningin ng isang batang babae. Hindi man lang niya maaninag ang mukha ng dalaga dahil muling ibinaba ng dalaga ang ulo nito kagaya ng pagkatulala ni Terence. Ito na kaya ang tinatawag na love at first sight. Medyo nalito si Terence, hindi pa niya naramdaman ang ganitong uri ng atraksyon sa unang pagkikita nila noon. Ang batang babae ay palayo ng palayo sa mga mata ni Terence, nagiging isang itim na tuldok. Hindi na niya ito nakita, hinatak na siya ng Grand Elder. Grand Elder? Sino ang binibini sa tabi ng patrol ng Snow Valley? Lumingon si Terence at nagtatakang nagtanong. Nakalimutan niyang tingnan ang lakas ng dalaga. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Grand Elder, at sinabi niya sa seryosong tono. Mr. Linford, hindi mo ba iniisip na ang iyong mga salita ay medyo walang pakundangan? Kung sino siya ang internal affairs ng sekta namin, wala akong obligasyon na sagutin ang sekreto ng Snow Valley, wala itong kinalaman sa iyo, pumunta ka lang dito para makipagpalit, ngayong kinuha mo na, umalis ka na agad. I'm sorry. Umiling si Terence, iniisip na siya ay masyadong nagmamadali. Walang obligasyon si Baker na sabihin sa kanya kung sino ang taong ito. Kahit na alam nila kung sino ang taong ito, wala itong kinalaman sa kanya. Bawal sa kanya ang magtanong tungkol sa mga sekta ng ibang tao, kaya nagpa siya si Terence na kalimutan na lang ito. Itinaas ni Josephine ang kanyang ulo, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha habang nakatitig sa papaalis na figure ni Terence, nakakuyom ang kanyang mga kamao at nanginginig ang kanyang katawan. Josephine, wala na siya. Balik na tayo. Bumantong hininga si Martha, hindi sigurado kung tamang desisyon na dalhin si Josephine dito. Tumango si Josephine, salamat, nanay. Kontento na ako sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya at alam kong maayos na siya ngayon. Buntong hininga, pumunta siya sa lambak sa pagkakataong ito upang ipagpalit ang isang bagay. Dahil doon, sinabi ni Martha ang layunin ni Josephine Terence na pumunta rito. Nang marinig ni Josephine na sinabi ng kanyang ina na pumayag ang Grand Elder na bigyan si Terence ng 4 na tangkay ng halaman pagkatapos ng kanyang intervention, hindi niya maiwasang matawa. Nay, gusto ko siyang makita muli. Medyo nag-aatubili si Josephine. Dapat ay umalis na si Terence sa lambak ngayon, ngunit ang lambak ay isang natural na nabuong depresyon. Hanggat nakatayo siya sa pinakamataas na tuktok ng lambak, makikita niya si Terence. Then let's go? Very supportive si Martha kay Josephine. Go if you want, I'll be here. Don't worry. Kung darating ang Grand Elder na hinahanap ka, tatakpan kita. Oo, salamat, nanay. Tuwang-tuwa si Josephine. Iniisip niya noon na kailangang pangasiwaan ng kanyang ina ang lahat at bigyan siya ng mga random na ideya na ikinainis niya. Pero ngayon, alam na niya kung gaano kabait ang kanyang ina sa kanya. Hindi mo kailangang maging magalang sa iyong ina. Nakangiting sabi ni Martha. Tumalon si Josephine at nawala sa paningin ni Martha, lumulutang sa pinakamataas na punto ng lambak. Maagang bahagi na siya ng Sky Class ngayon, at dahil sa pamana, ang kanyang landas ng pagsasanay ay walang hadlang.
Walang mga hadlang at naabot niya ang Sky Class. Si Josephine ay hindi man lang gumamit ng anumang mga table task, at siya ay Sky Class na natural na ito ay dahil sa mana. Siyempre, dahil siya ay nasa isang sinaunang sekta, alam ni Josephine ang higit pang mga bagay lamang kapag ang walang emosyon na pamamaraan ay sinanay sa pinakamataas na antas ay maaabot ng isang tao ang Sky Class late phase peak. Ang Grand Elder ay nagsanay din sa walang emosyong pamamaraan, ngunit dahil hindi niya naabot ang pinakamataas na antas, ang kanyang lakas ay nasa Sky Class late phase peak lamang, hindi ang buong cultivation. Gayunpaman, sinabi na ang pagkumpleto lamang ang may mas mataas na pagkakataon na maabot ang landas ng Sky normal na Sky Class late phase peak ay walang gaanong pag-asa. At hindi yun ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay kung gusto ng inheritor na gawin ang malaking bagay na iyon, kailangan nilang magkaroon ng lakas ng Sky Class late phase peak para maprotektahan ang kanilang sarili. Kung hindi, maaaring nasa panganib sila. Mr. Linford, titigil na ako dito. Pwede ka nang umalis. Inilakad ng Grand Elder si Terence sa pasukan ng lambak at gumawa ng isang mapang-akit na kilos. Sige, Grand Elder, mangyaring bumalik. Salamat sa pagpapaalis sa akin. Kinuyam ni Terence ang kanyang mga kamao at magalang na sinabi. Tumango ang Grand Elder, pagkatapos ay tumalikod at bumalik sa Snow Valley. Gayunpaman, ibinulong niya ang mga alagad na nagpapatrolya sa pasukan, bantayan mo siya at huwag nang papasukin muli. Kung papasok siya ulit, ipaalam mo agad sa akin. Oo. Mabilis na sumagot ang nagpapatrulyang disipulo. Natakot ang Grand Elder na babalik si Terence, kaya partikular niyang hiniling na bumalik siya, ngunit ang hindi niya inaasahan ay si Josephine ang magkukusa na lumabas sa lambak upang makita si Terence. Si Terence ay nakatayo sa pasukan ng lambak, sa tabi ng kotse, hindi agad umalis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.